Patay na ng matagpuan sa Victoria, Tarlac ang nawawalang batang lalaki na anak ng pinatay na babaeng pulis na natagpuan naman sa Bulacan. Kabilang sa persons of interest ang ahente ng sasakyan na huling nakausap ng mag-ina. May unang balita live si Bea Pinlac. Bea. Igan, kinumpirma ng ama ng 8 taong gulang na si John Ismael Mollenido na anak niya ang bangkay na natagpuan sa isang calamansi farm sa Victoria, Tarlac kahapon. Ang bata ay anak ng babaeng pulis na natagpuang patay din sa Pulilan, Bulacan noong Sabado. Nakadapa at may nakabalot na plastik nang matagpuan ang bangkay ng batang si John Ismael Mollenido sa masukal na bahagi ng isang calamansi farm sa Victoria, Tarlac kahapon. It so happened na may naggagapas ng mga damo doon, so nakita niya. Kahit malapit na kami doon nung pinuntahan namin, hindi na maamoy kasi nakabalot nga siya ng plastic mula baba hanggang sa ulo. Si John Ismael ang 8 taong gulang na anak ng babaeng pulis na si Police Senior Master Sergeant Diane Marie Mollenido na natagpuang patay at may tama ng bala sa ulo sa gilid ng bypass road sa Pulilan, Bulacan nitong January 24. Kinumpirma ng mismong ama ng bata na anak niyang natagpo ang bangkay nang pumunta siya kasama ang ilang kaanak sa punerarya sa Tarlac. Base po sa mga uling suot niya, sa gamit niya, sapatos, tapos yung build ng katawan. Tapos yung mukha, ma-identify pa naman po. Hindi ko kaya siyang tingnan ng ganong katagal. Hindi niya deserve yung ganong ginawa sa kanya. Kwento niya, hindi na ihatid sa kanya ang kanyang anak nung weekend. Taliwas sa karaniwang ginagawa ng dati niyang asawang policewoman. Ang policewoman natagpo ang patay sa Pulilan, Bulacan dahil sa tama ng bala. Hindi raw niya inakala na kalunos-lunos din ang sinapit ng kanyang anak. Nakakapanlumo. Hindi ko patanggap eh. Hoping pa nga ako na buhay yung anak ko eh. Masakit na masakit na masakit. Maraming pangarap yung batang yun. Maraming pinangako sa akin. Yung huling usap nga namin, bibilan niya na nga daw ako ng sports car. Bahay. Yun lang. Hinihintay pa ang autopsy report kaugnay sa sinapit ng batang si John Ismael. So sa ngayon wala pa tayo talagang concrete details kung sino yung posibleng may gawa. But continuously, yun nga, magko-coordinate tayo sa mga concerned agencies para mag-backtracking sa pagre-review ng mga CCTVs. Dahil yun ang susi para makilala natin kung sino yung may-ari ng sasakyan at kung anong klaseng sasakyan ang ginamit nila sa pag-dump doon sa cadaver doon sa lugar. Ayon sa pulisya, huling nakita ang mag-ina noong January 16 nang makipagkita sila sa isang ahente para magbenta umano ng sasakyan. Sa nagkaroon ng transaction, tinitignan din po natin yung angulo na maaring involvement po dahil po ito sa pera. When he left the house of the agent, may hawak siyang magkano pera? Base po sa report is 400,000. Itinuturing ng person of interest ng Special Investigating Task Group ang agent sa bentahan ng sasakyan. Sa bisa ng search warrant, pinasok ng mga otoridad ang kanyang bahay sa Quezon City kung saan huling nakitang buhay ang policewoman. Meron umanong nakitang blood traces sa bahay. Kanila raw itong imamatch sa DNA ng mga biktima. Itinuturing din na person of interest ang mister ng biktima. Kikipag-cooperate naman ako. Hindi naman ako nagtatago, andito naman ako. Pag may mga tanong sila, sinasagot ko naman. Mabibigyan din naman yung hustisya yung mag-ina ko. Igan, sa ngayon, inaalam at sinusuri pa ang tunay na sanhi ng pagkamatay ni John Ismael. Ayon sa pulis na nag-recover ng bangkay ng bata, hindi nila matiyak kung may mga sugat pa sa katawan ang bata dahil talagang balot ng plastic ang bangkay. Yan ang unang balita mula rito sa Tarlac City. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.